Kamusta na kayo, mga mahal kong kaibigan? Sa araw na ito ay ating pag-aaralan ang isang prophecy update. Pero bago ang lahat, maaari ba'y paki-subscribe ang channel na ito kung bago pa lang kayo, paki-like at paki-share sa lahat ang video ito. Gusto ko lang balikan ang mga talata ng Exodus 20, talatang 8 hanggang 11. Sinasabi doon, alalahanin niyo ang araw ng Sabat at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw, ngunit sa ikapito, ang araw ng pamamahinga ay ilaan ninyo sa Panginoon na inyong Diyos. Pero ayon sa kapapahan, para malutas ang problema sa climate change, kailangan ang batas para sa araw ng pahinga na siyang araw ng linggo. At ayon kay President Trump sa kanyang Project 2025, ibalik ang relihiyon at ang pagdalo sa simbahan tuwing linggo at muling gawing Kristiyano ang Estados Unidos ng Amerika. At ngayon ay nagsasalita ang gobyerno ng Estados Unidos sa pamamagitan ni Jack Bauer na ayon sa kanya, pilitin natin ang mga kabataan na magsamba kapag linggo na upang malutas ang mga krimen sa Washington, D.C. The president adds, if D.C. doesn't get its act together and quickly, we will have no choice but to take federal control of the city and run this city how it should be run and put criminals on notice that they're not going to get away with it anymore. His message concludes, if this continues, I'm going to exert my powers and federalize this city, make America great again. And either they're going to straighten their act out in the terms of government and in terms of protection, and we're going to have to federalize and run it the way it's supposed to be run. Broken families. We have a lot of cases, we don't even know where the dad is. Maybe the dad is in prison himself. So what's the answer? I mean, I know you have your Jack Brewer Foundation, you work with kids after school, but there's no substitute for a family. What can the government do? What can the culture do? How do we start this? It seems almost impossible. They're emboldened by the culture, by the music that they listen to, by the movies that they watch, by the culture that they take into their spirit, right? None of these kids go to church on Sunday morning. Into removing God from schools, now these kids don't have spirituality. We got to put the 10 Commandments back in our schools. We got to get the fear of God back into the children of America. Alam natin na walang pinakamahalagang puok sa Estados Unidos ng Amerika kundi ang Washington, D.C. Ang mga ibanghilista ay naghahanap ng kanilang paraan sa lahat ng mga lugar kung saan naruroon ang mga tao na kung saan ang mga isipan ay nababalisa sa mga tanong na nauukol sa Sunday law at ng pagtuturo ng relihiyon sa mga pampublikong paaralan ayon sa Review and Herald, April 1905. Ayon sa dailybest.com, August 14, 2025, ang itinalaga ni Trump ay humihiling ng mga pisikal na parusa para sa mga bata sa paaralan. Kailangan ibalik ang pamalo, isang dating pro football safety na nagsilbi sa Commission of Social Status of Black Men and Boys ay lumabas sa telebisyon upang manawagan na para sa pagbabalik ng pagpapalo sa mga silid-aralan ng Amerika. It starts locally. First off, in these schools. These schools have to start back disciplining kids. They took the paddle out of the school and everything collapsed. We got to get the paddle back, Rachel. They're emboldened by the culture, by the music that they listen to, by the movies that they watch, by the culture that they take into their spirit, right? None of these kids go to church on Sunday morning. None of these kids go to church on Sunday morning. None of these kids go to church on Sunday morning. Into removing God from schools, now these kids don't have spirituality. We got to put the 10 Commandments back in our schools. We got to get the fear of God back into the children of... Nais niyang pumunta sa pinakaugat
ng problema ng mga kabataan sa DC at sa kabuuan ng Amerika. Sinasabi ni Jack Bauer, kailangan nating dalhin ang sagwan pabalik sa paaralan at iyon ay ang pagsamba sa araw ng linggo. Binibigyan natin ng halaga ang advokasya ni Jack Bauer at sumasang-ayon sa kung ano ang kanyang sinasabi. Nakikita na natin ang kanyang pagpopromote ng araw ng linggo para sa pagsamba ayon sa batas, at ito ay tanda na malapit na ang wakas, na nagpapakita na ang krisis para sa tatak ng halimaw ay malapit na. Kanyang sinasabi na kailangan namin ibalik ang 10 utos sa mga silid-aralan. Iniisip ko lang kung anong version ng 10 utos ito ang nais nilang ituro sa mga kabataan. Ito ba ay kanilang inaalala? Ang Exodus 20 talatang 8 at hanggang 11, ang Sabado bilang araw ng Sabat, ang araw ng Panginoon, o ang huwad na Sabat, ang araw ng linggo, na siyang unang araw ng isang linggo. Kailangang ibalik ang panalangin sa mga paaralan katulad ng isinusulong ni Trump, at hindi ito kontrol ng mga batas pangrelihiyon. Panoorin natin itong eksena sa Senado. And who's coming again that I pray. Amen. Amen. To those in the gallery, please be seated. Thank you for standing. For those of you who didn't stand, next time you come to the gallery, you stand for the invocation. If you don't stand for the invocation, I'll have you removed. We asked you to stand. I've never seen a gallery ever have any members in my 17 years of people who refuse to stand for the invocation. It will not be tolerated. It will not be tolerated. It will not be tolerated. Ang gobernador ng Texas na si Patrick Dunn ay nagbabanta noong August 18, 2025 na i-expelled ang mga ayaw tumayo para sa Kristiyanong panalangin. Ang Senado ng Texas ay nagpulong ng pangalawang sesyon noong August 18. 5 pang Republican ang umupo sa US House of Representatives. Nagbanta si Governor Patrick na tatanggalin ang sinumang hindi tumatayo para sa panalangin. Si Patrick sa kasalukuyan ay nagsisilbing bilang chairman para sa Commission of Religious Liberty ni Pangulong Donald Trump, na malawakang pinuna bilang pagtatangkang mananaig sa lahat ng kapinsalaan ng mga ebanghelista, sa lahat ng iba pang mananampalataya. At kung hindi ka maninindigan para sa panawagan, matatanggal ka. Hindi ka pararayain. Tumaas ang emosyon sa Senado dahil sa mga batas pang relihiyon na sa pilitang pagdarasal sa Senado. Ang gobernador ng Texas na si Patrick ay pinipilit ang mga tao na mananalangin. Ngunit sa video ito, nakasama niya si Trump, sinasalungat niya ngayon mismo ang kanyang sarili. Inheritance of religious liberty. And every believer today, no matter your faith, has a claim to that inheritance. We were a nation birthed by prayer, founded on the Judeo-Christian ethic, to ensure that people could worship as they wished without interference from government, but that is no longer the case. The last administration attacked people of faith. And no one, no government, no school district, in any level of government or in the private sector should say to someone, you can't pray here
or where. And no one, no government, no school district, at any level of government or in the private sector should say to someone, you can't pray here or where. Thank you for standing. For those of you who didn't stand, next time you come to the gallery, you stand for the invocation. If you don't stand for the invocation, I'll have you removed. If you don't stand for the invocation, I'll have you removed. If you don't stand for the invocation, I'll have you removed. It will not be. Ano ang nangyari sa politikong ito? Siya ay ganap na sumasalungat sa kanyang sarili, sa kanyang sinabi. Siya ay nagsasalita tungkol sa kahangahangang pamana ng kalayaan, pangrelihiyon. At ngayon, kanyang niyuyurakan sa ilalim ng kanyang mismong mga paa. At sinisisi pa niya ang nakaraang administrasyon. Ngayon ay muli niyang ginagawa ang eksaktong parehong bagay. At pagkatapos ay kanyang sinabi na hindi gobyerno, walang distrito ng paaralan, hindi pribadong sektor na walang maaring nagsasalita sa isang tao na kung maari siya o hindi sila mananalangin. Hindi ba? Iyan talaga ang kanyang ginawa. Kaya malinaw ang mga kontradiksyon sa gobyerno pagdating sa pagkakaisa ng estados at relihiyon. We should be debating a bill requiring every American to attend a church of their choice on Sunday to see if we can get back to having a moral rebirth. Maaari kaibigan na napanood mo sa aking mga nakaraang video ang mga update tungkol dito. Ngayon, pinagdidebatihan ng Senado ang mga batas tungkol sa araw ng linggo at sa pilitang mga pananalangin. Sa pilitan para sa 10 utos na ibalik sa mga paaralan. Alam niyo ba na ang mga ito ay mga palatandaan na ang krisis para sa tatak ng hayop ay napakalapit na. Batas para sa pagsamba sa linggo ay ang muling pagsilang sa moral. Ang tagapagsalita ng Congress na si Mike Johnson ay gumawa ng pahayag na dapat naming pilitin ang mga Amerikano na pumunta sa simbahan kapag araw ng linggo at ito ay magdadala ng pagtaas ng moral at hindi pagbaba ng moralidad sa Estados Unidos ng Amerika. Mahal na mga kaibigan, tunay hindi na mapagkatiwalaan ang anumang pamahalaan dito sa lupa pagdating sa katotohanan ng mga salita ng Diyos. Ang tanging mapagkatiwalaan lamang natin ay mismo ang salita ng Diyos. Kaya dapat nating pag-aralan ang mga salitang ito na nagmula sa Biblia. Kaya kailangan tayong maninindigan sa katotohanan sa mga huling panahon. Sanayin natin ang mga kabataan sa mga outreach program at mga gawain na maghahasik ng mga binhi ng mga pabalita ng Diyos. Salamat mga mahal kong kaibigan at naway patuloy tayong magbahagi ng katotohanan na matatagpuan lamang sa Biblia. Hanggang sa muli, sa patuloy na panunood dito sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan sa Biblia mula dito sa channel ng Vince Traveler's Diary. Maraming salamat. Pagpalain kayo lahat ng ating Panginoon.